Mga kababayan. Naku po mga kababayan, bali-balita ngayon. Oo, dahil sa mga salitang balimbing, no, yung mga baliktaran di umano. Naku mga kababayan, gobernur ng Cebu, ipapatumba o ipapagurgur 1 million ang reward sa makapagturo kung sino at saan sa Mindanao itong magpapagurgur. Naku po, ipapagurgur daw mga kababayan. Diyos ko, bakit nga naman ipagurgor? Dahil ba, mga kababayan ay napapansin nila na dikit na ito si Gobernador Pambari 4 kay PBBM. Kung ako naman kay Governor Pambari 4, alam nga naman, 'di ba? Ano yung igurgur? Ipapatumba daw, ipapapatay. Oo, madam, ipapapatay. Halaka, naku, ipapapatay daw yung gobernador ng Cebu. Diyos ko, bakit kaya ganun? Ma'am Rowena Marzan, ayun, may love shoutout po Mamulay. And kay Dali Babes, sino po sa dyan ma'am? Dali Babes Castro. And kay Wilford Lim, ayun, ito po mga kababayan, basahin ko lang po yung naturang balita ngayon na nakarating sa akin. Siyempre, chismoso tayo. So ito na nga mga kababayan, Diyos ko po, ito po nakarating sa atin mula po ito sa isang Facebook page na kung saan ay kalat na kalat po ito ngayon mga kababayan ang patungkol dito sa isang gobernadora ng Cebu na nasa danger po ang kanyang sarili, no? Or ipapatumba nga daw. Ay nako mga kababayan, bakit kaya ako bago natin basahin ito, kaya siguro ipapatumba tong gobernador sa Cebu dahil hindi sumunod sa gusto ng mga DDS. Ganun ba yon? Sino ba naman ang galit dito sa gobernador ng Cebu? Hindi yung mga DDS lang naman. Kasi bakit? Nakita kasi nila mga kababayan nung nakaraan na kung saan ay kasama nga ng gobernador ng Cebu si First Lady Lisa Aranita Marcos na nakipag-meeting or nakipagpulong dahil sa gaganaping APEC Summit, no, dito sa ASEAN APEC Summit na kung saan ay gaganapin po sa Cebu. At dahil po doon mga kababayan ay nakatikim po ng hindi maganda statement si Mike Defensor patungkol sa pagrally-rally nila doon sa Cebu na ang sabi nga, nakiusap nga itong si Gobernadora Pambari 4 na huwag niyo naman gawin yan sa Cebu kasi nakakahiya naman po na bakit ganyan po kayo na hindi naman po ganyan ang Cebu. Tapos nakakahiya naman po na babuyin ninyo ang Cebu at sisirain ninyo ang Cebu dahil yan marami pong mga a-attend po ng mga delegado sa iba't ibang bansa. 'Di ba? Nako, Ma'am Rosemary Calipho, wala nang pong mawala sa akin pag ipagurgur ako sila. Pag silang nagurgur, may mawawala. Ngayon, mga kababayan, ito na nga ang nangyari. Dahil siguro sa mga statement ni Gobernadora na kumbaga parang pakiramdam yata nila na parang bumabalingbing na, ay parang bumabaliktad na. Gusto kasi nila mangyari mga kababayan, ito mga didishit, no? Na mga supporter ni Gongdi, ay gusto nila na hindi pumayag itong si Gobernador Pambari 4 na wag makipag-collaborate, o coordinate. Gusto nila mangyari mga kababayan na wag makipag-coordinate, no? Mga kababayan, itong si Gobernadora kay PBBM or sa Marcos administration, yan ang gusto nila mangyari na sirain at sasali si Gobernador Pambari 4 na sirain ang Marcos administration at ang gusto siguro nila mangyari ay huwag pumayag, no, na doon sa Cebu ganapin ang APEC Summit or ASEAN APEC Summit. Oo, simula doon na pinuna nga ni Gobernador Pambari 4 itong si Mike Defensor na huwag naman kayong ganyan, huwag niyong babuyin yung Cebu kasi hindi naman ganyan ang taga Cebu. At saka nakakahiya naman at masira ang Cebu dahil sabihin ninyo na magulo sa Cebu, ganyan sa Cebu. Mga kababayan, yung bisita po sa ASEAN APEC Summit po,
host country po ang Pilipinas, pero sa Cebu po gaganapin. So nakakahiya naman po mga kababayan sa ASEAN APEC Summit na sa Cebu gaganapin tapos bababuyin ng mga DDS. Kaya po ang nangyari mga kababayan ay hindi po nagustuhan ito ni Gobernador Pambari 4. So kasunod noon mga kababayan, sa sinabi ni Gobernadora Pambari 4 ay nakatanggap na siya ng death threat. Nako po mga kababayan. So basahin po natin na ito pong death threat. Ito, mga kababayan. Milyong pabuya para sa pagpatay sa gobernador ng Cebu. Nako, eto na nga, mga kababayan, milyon pabuya. Ito po'y galing sa Photo Callejera, Pilipinas. Milyong pabuya para sa pagpatay sa gobernador ng Cebu. Inihayag ni Gobernador Pambari 4 na nakatanggap siya ng intelligence report katungkol sa banta sa kanyang buhay, kabilang na ang umano'y killer mula sa Mindanao na binayaran ng milyon-milyong piso upang siya ay paslangin. Ayon kay Bari 4, kasalukuyan rin siyang nakaranas ng malawakang demolition job sa pamamagitan ng mga Facebook post at tinaguriang malignant whispers na naglalayong sirain ang kanyang reputasyon at relasyon sa mga alkalde ng Cebu. Naniniwala ang gobernadora na ang pagpapatay sa kanya ang maaaring sunod na hakbang ng kanyang mga kritiko. Aniya, if they can't destroy me, next move is to kill me. Sabi ng banta. Sa kabila ng banta, nanawagan siya ng panalangin at patuloy na pakikipagtulungan sa mga otoridad upang matiyak ang kanyang kaligtasan at paghahanap ng katarungan. Naku po mga kababayan, bakit nga ba ipatumba? Bakit nga ba ipatumba? Gumawa ka lang naman ng ikaganda sa Cebu. Ako mga kababayan, bakit nga ba ganun? Oo, actually mga kababayan, at this moment, no, according to my observation at sa aking mga nakikita na patakaran ni Pambari 4 ay Maala Isko Moreno kasi ang ginawa niyang estilo. Hindi man sila magkaalyado ni Marcos, hindi man sila magkapareho ng partido, ngunit iniisip po kasi ni Pambari 4 or Gobernador Pambari 4 ng Cebu ang kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan sa Cebu. Ngunit mga kababayan, sapagkat bagamat di umano ang mga taga Cebu ay nadismaya noong nakita nila itong may picture na kasama ang First Lady Liza Araneta Marcos. Naku po mga kababayan, bakit po ganon? Huwag nyo naman pong pag-isipang masama si Governor Pam. Iniisip lang naman niya kasi nakikita naman po niya mga kababayan nung panahon kasi na binagyo kayo dyan sa Cebu ni isang utot ni Sara, wala po siyang naitulong. Imbis na tulungan niya yung mga buhay pang natambakan ng putik, mas inuna niyang samahan yung mga nakaburol. Diba? At nakikita nyo naman po doon mga kababayan kung ano po ang ginawa ni President Bongbong Marcos sa mga taga Cebu at sa mga politician dyan sa Cebu. At ilan po yung mga mayor sa iba't ibang lalawigan ng Cebu na nakipag-coordinate kay PBBM para matulungan at mabigyan ng agarang aksyon, no, patungkol sa mga apektado sa lindol at bagyo. Samantalang mga kababayan, mula nung nabigyan ng tulong ito ni PBBM ay iba't iba na ang demolition job, no, kay Governor Pambari 4 at mismo ang mga nagawa sa kanyang demolition job sa Facebook at sa social media ay yung mga DDS. Nako po mga kababayan, hindi matanggap ng mga DDS na humingi ng tulong si Gobernadora Pambari 4 kay PBBM. Kung hindi ba naman ang hingi ng tulong si Gobernadora Pambari 4 kay PBBM, do you think ang Cebu makakaahon kayo dyan? Sinong magbibigay sa inyo dyan ng gamot, pagkain, tulong at artificial or pansamantalang tirahan yung mga naapektuhan sa bagyo at lindol? Wala! Bakit? Nung pumunta si Sara, doon binat lang naman dala niya. Diba? Oo. So, ngayon, mga taga Cebu, nako, wag naman ganon. Diba? Mga DDS, wag makasarili. Oo, kasi bakit? Biruin ninyo, mga kababayan, marami kasing mga dating mga politician dyan sa Cebu
ang hindi nila nagustuhan itong pamamalakad ni Pambari 4 na parang ano daw ito, sala sa init, sala sa lamig. Namamangka daw ito sa dalawang ilog. Na kung pagpupunta daw si Sara, bati sila. Pag pumunta daw si Marcos, bati sila. So ano bang gusto ninyong mangyari? Hindi tutulungan ang Cebu ng national government. So anong gusto niyo mangyari? Ang taga Cebu at si Pambari 4 magiging tuta ni Sara, magiging puppet ni Sara, ganun ba? 'Di ba? Like po tayo mga kababayan. Siguro mga kababayan, ang gusto nitong mga taga Cebu ay magiging tuta na lang palagi itong si Gobernador Pambari 4 ni Sara Duterte. So anong gusto nilang mangyari? 'Di ba? Noong panahon na nilindol at binaha, sino magtutulong sa inyo? Si Marcos lang naman. 'Di ba? Ipakita natin mga kababayan. Nag-umpisa kasi itong mga kababayan noong binaha at nilindol itong Cebu at na pumunta nga doon si Pangulong Bongbong Marcos at nagbigay nga ng tulong, mga kababayan. Ito po yun, Oo, lindol. Ayan, sa Cebu, PBBM, sumugod. 'Di ba? Ito po yun Dito nag-umpisa yan mga kababayan Ito yan Good afternoon everyone. Andito ngayon tayo sa lungsod ng Bugo para tignan ang mga naging problema na dinala ng lindol ka nung isang araw. At ang pinakamalaking damage na dinala ng lindol ay infrastructure damage, mga building. Tapos yung mga gagaya sa ospital, ito, tignan ninyo itong City Hall. Ganyan talagang naging effect. Kaya nahirapan kami ng kaunti dahil Amando, hello po dyan. wala kami pagpupuntahan, wala kami paglalagyan ng mga na-displaced na pamilya dahil hindi tayo nakakasiguro sa mga evacuation center. Kaya ang pinag-usapan namin, ang desisyon namin, ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga tent na malalaki at itatayo natin, kagaya ng sinabi ko sa ating mga LGU executives. Ito yung mga tent ng Red Cross na ginamit nung COVID. At ito ay mabilisita. So dahil po dyan mga kababayan na nagbigay ng agarang aksyon si PBBM doon at syempre Pilipino din yan, kahit sabihin mong minura siya dyan, kahit sabihin mong sinabihan siyang weak leader, bangag, adik, ay syempre naapektuhan yan. Wala namang kinalaman yan ang mga tao sa lindol at sa baha kasi wala namang kinalaman yan sa politika. So ngayon mga kababayan, syempre, saan ba naman didikit si Pambari 4? Kay Sara Duterte, wala namang dalang tent si Sara doon. Oo, wala din naman siyang dala doon ng mga artificial shelter, di ba? Para sa pansamantalang pagtirhan itong mga naapektuhan sa lindol at sa baha. So ngayon mga kababayan, malamang sa malamang ay siyempre magpapasalamat din po yung gobernadora doon na si Gobernador Pambari 4. So umpisa doon mga kababayan, alam nyo ba ang sabi nila kay Gobernador? Kawawa po si Gobernador, nakakaawa po. Alam nyo kung bakit? Sinabihan po nilang balimbing, nakawawa naman po. Kaya nga sabi ni Gobernador Pambari 4 na demolition job po ang ginawa sa kanya. At ang sabi nga doon, mismo si Gobernador Pambari 4 nag-reply sa kanyang Facebook page na sinabihan nung kasama ni Gobernador Pambari 4 itong si First Lady Lisa, ang sabi, bakit kasama mo yung butod? Bakit kasama mo yung satanas? Sabing ganon. Sabi naman ni Gobernador Pambari 4, wag naman pong ganon. Nirespeto lang po natin kasi meron po kasing AFIC Summit na gaganapin sa Cebu. Alam nyo mga kababayan, pinagpiestahan po si Gobernador Pambari 4. So ngayon po, ang nangyari, ayan po ang nangyari. Nagkaroon po siya ng death threat. Naku po mga kababayan, kawawa naman po ang gobernadora ng Cebu. 'Di ba? Gobernador Pambari 4, ipagpatuloy mo lang 'yan. Huwag mo nang pansinin yung mga taong ganyan. Alam mo sa totoo lang Gobernador Pambari 4, mahirap po kasi talaga ipaliwanag sa mga DDS. Alam ko pong DDS ka, naintindihan mo 'yan. 'Di ba? Ma'am Remy Cudo, hello po diyan, no? Alam mo ko sa totoo lang mga DDS, mahirap po talaga paliwanagan. Mahirap po bang intindihin mga DDS? Nako, meron talaga kayong mga problema sa comprehension yan. Mahirap po bang intindihin? Kung meron man po mga ayudang darating sa Cebu at mula po ito sa sa Administrasyong Marcos, huwag niyo pong tanggihan kasi bakit? Sa pera niyo po nanggaling yan, tax niyo po yan. Maliban na lang sa mga hindi nagbabayad ng tax dyan sa Cebu
Tax nyo po yan. Wala po kayong karapatan na tanggihan yan at wala po kayong karapatan na utusan ninyo si Governor Pambari 4 na tanggihan niya kung ano mga ayudang darating dyan. Kasi bakit? Tanggapin ninyo, tax ninyo yan. Nanggaling sa sambayan ng Pilipinong tax yan. Kung meron mang dilubyo sa kuna, baha, lindol, sunog, kung meron mang tulong ang presidente ng Pilipinas, tanggapin ninyo. At huwag nyo pong awayin si Gobernadora Pambari 4. Diyos ko naman. Alam nga naman saan ba siya hingi ng tulong kay Sara Duterte? Ano bang may tulong ni Sara? Laging ang wala. 'Di ba? Kung meron man kayong sisihin dyan, kung meron man kayong magpagbugtungan ng sama ng loob, si Sara. Bakit? Kasi kung magkaroon ng dilubyo, sunog, baha, lindol, dyan sa Cebu, mga kababayan ko dyan sa Cebu na mga mahal na mahal akong nanonood sa akin ngayon, no? Tandaan nyo po, unang tutulong sa inyo ay ang gobyerno ng Pilipinas. So ngayon kung magbigay man ang gobyerno ng Pilipinas ng ayuda o tulong sa inyo, tanggapin nyo. Bakit? Galing po sa tax ninyo yan. Hindi po pera ni Marcos yan. Nagkakataon lang na si Marcos ang presidente, natural si Marcos ang mag-abot. So pera ng tax nyo yan, tanggapin ninyo. At pangalawa, kung sakali man na ang gobernadora ninyo dyan ay tumanggap ng tulong mula kay Marcos, huwag nyo pong awayin. Kasi bakit? Saan po ba siya gusto ninyong humingi? Kay Donald Trump? Gusto niyong humingi sa China? Nakakahiya naman po na sa China ka manghingi, meron namang presidente ang Pilipinas. Diba? At saka pangalawa, nakakahiya naman po na kay Sara kayo manghihingi ng tulong, si Sara nga mismo laging wala. Diba? Naalala nyo naman nung binaha dyan sa Cebu, o asaan si Sara? Bakasyon sa Quezon Province. Tayo nag-outing sa Cagbaliti, Quezon, doon sa Dunya, ano ba yun? Dunya Kimirot Keme, nagpa-fire dance pa siya doon. Diba? Nakita nyo naman. Kaya kung ano man, diba, ang mangyari dyan sa Cebu at kung meron ng mga ayuda, huwag nyo pong awayin yung gobernador dyan. Kawawa naman po. Huwag niyong awayin yung gobernador dyan. At pangalawa, may death threat pa. Ipapatay niyo yung gobernador. Kawawa naman pag namatay yung gobernador dyan. Mamatay ng gobernador ninyo. Tapos sino nang papalit dyan? Yung kalaban niya or yung vice niya. Naku, kung vice niya ang nanalo is partido ni PBB, mas lalo kayong manggagalaiti. Sino ba ang vice governor dyan na nanalo ngayon? Kung mamatay ang governor dyan, edi siya ang papalit. Paano kung yung papalit ay maka-Marcos yun? Edi mas lalong manggagalaiti kaysa galit niyan. Diba? Alam niyo, minsan itong mga DDS, minsan hindi ko rin naintindihan Ganyan ba talaga kayo mga DDS? Mahirap kayo paliwanagan? Mahirap kayo paintindihin? Diba? Diba, Ma'am Lady Dior? Ganyan ba talaga? Huwag nyo naman pong pagbantaan yung buhay ng gobernador niya dyan. Diba? Resource ipahanap yun, nagbanta sa kanya. Diba? Diba, Ken, Cebu is not a DDS country. It's much the same way. It's not a Marcos country. Although the DDS here in Cebu has a lower rating. They are the same as PBBM. Diba? Sabi ni Sir Nelson Colonia. Kent, the mind of the DDS are so narrow. Diba? Las Vegas po kay Ma'am Wendy Biduya. May galab shoutout po. Stupid kasing DDS. Diba? Ma'am Raquel Caleka, Ma'am Sir Marawi TV Vlog. Ayan. They should be grateful because they have received national aid and they are enjoying their taxes. Diba? Ganun naman talaga mga kababayan. Wala kasing laman ang mga ulo nila. Kaya ngayon nakita nyo, binayaran daw ng milyon para ipatumba itong gobernadora ng Cebu. Kawawa naman yung gobernador ng Cebu. Huwag ganun, Mars. Huwag nyo naman ganunin yung gobernador. Kawawa naman. Diba? Dito tayo sunod. Hindi sila nakakaintindi. Kaya nga, 'di ba? Dito tayo sunod mga kababayan. Speaking of balingbingan, speaking of baliktaran, speaking of ipagurgur kasi may bumalingbing. Novice Kailin Ramos Pasyon. Ayun, maraming salamat po sa yung 10 Hong Kong dollar palipad. Thank you so much.